Ang init naman. Bakit bigla na lang uminit? Naku, may nilagay siya sa inumin. Huwag ka mag-alala, Miss Lynn. Nahanap na namin siya. Aayusin ko na siya ngayon. Master Hu, umalis na papuntang ibang bansa si Miss Baifu. Sabi niya, hindi rin siya magpapakasal sa isang bodyguard. Isa na namang babae na di pumasa sa pagsubok. Kung nagpapakasal lang sila, matutupad sana ang hiling ni Lola at malalaman din niya ang tunay mong pagkatao. Sayang lang, siya mismo ang sumuko, ang magiging asawa ng tagapagmana ng Hu Group. Hindi pwede ng isang babaeng materialista. Pero sa mundong ito, halos lahat ng babae ay gahaman sa pera. Meron pa rin siguro. Pero yung babaeng yun, hindi ko siya mahanap. Mister, maawa ka. Tulungan mo ako. Bumaba ka. Mister! Sabi ko, bumaba ka! Ikaw pala? Kung gusto mong tulungan kita, may kapalit yan. Wala nang atrasan. Hindi ako aatras. Saan ba to? Kung gusto mong tulungan kita, may kapalit yan. Kailangan lang natin kumuha ng marriage certificate. Siya pa ang bodyguard ng Hu Group? Siguro naman, di rin magandang takbo ng buhay niya. Mr. Hu, salamat sa pagtulong mo kagabi. Pero kakatapos ko lang sa isang masakit na relasyon. Hindi pa ako handang pumasok sa panibagong pag-ibig. Itong kwintas na ito, mukhang may halaga pa ito. Isang munting kabayaran mula sa akin. Kuya Xiaobe, patay na si Papa. Magpapakasal si Mama sa ibang lalaki. Lilipat na kami sa lungsod. Kapag dumating ang araw na yun, kailangan mo akong hanapin ha. Gusto kong maging asawa mo. Sige, pangako ko sa'yo, pupuntahan kita. Pinky swear tayo. Sa loob ng 100 taon, di pwede magbago. Xiaoxia, tinupad ko ang pangako ko sa'yo. Pero ikaw, nakalimutan mo na ba ako? Sheshe! Nandito ka? Fefe! Sheshe! 4 na taon! Sobrang namiss kita! Ang cute mo talaga, baby! Tita Fifi, pagbalik ni Mama sa bansa, kailangan niya maganda sa kompetisyon. Ikaw na muna bahala sa akin, ha? Bahala! Gusto ko nga yan eh! Sisha, pagod ka na siguro sa biyahe. Umuwi na tayo. Sige, tayo na.
Fefe, hindi pa ako ganun kahina na para mamamatay na. Sisha, hindi ba talaga kayang gamutin ng mga doktor sa abroad? Sabi ng doktor, pinakamahaba ng isang taon para sa akin. Pero 23 ka pa lang. Paano stage 4 na ang brain cancer? Tinanggap ko ng katotohanan. Kaya bumalik ka ngayon? Babalik mo ba ang anak sa asawa mong bodyguard? Iyan ang pinakainan na paraan. Pagkatapos ng lahat, ama pa rin siya ng bata. Kapag wala na ako, siya lang ang makakaalaga sa anak ko. Pero ang pagiging bodyguard, hindi madaling pagkakitaan. Habang buhay pa ako, gusto kong kumita ng mas marami. Sa ganitong paraan, sila ng anak namin sa hinaharap, mas magiging magaan ang buhay nila. Pero sa kalagayan mo ngayon, paano ka kikita ng malaki? Sa loob ng isang linggo, magkakaroon ng music audition dito sa Haisheng. Kapag nakapasa ako sa audition, makakasali ako sa international competition. Pag nangyari yun, may chance akong makuha ang premium 1 million. So 1 million yun, sapat na yun para sa kanilang dalawa. Para maging payapa ang buhay nila. Kailan mo balak harapin siya? Bukas, pupuntahan ko na siya. Sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa anak namin. Hello po, pwede ko bang makausap si Hojin Be? Pasensya na po, kailangan ng appointment. Hindi nga ako nagkakamali. Kahit bodyguard, kailangan ng appointment. Sige na, pakischedule na lang po ako. Pakisabi sa kanya. Ako si Lindsay siya. Ako ang babaeng pinakasalan niya 4 na taon nang nakalipas. Kami ay legal na kasal. Ito ang business card ko. Naiintindihan ko. Maghintay ka na lang. Ngayon pa lang. Fully book na ang gusto siyang makita. Isang buwan? Ganito ba talaga pag gusto mong makita ang bodyguard? Isa na namang nagpapanggap na asawa ni Mr. Hu. Ngayon talaga, ang mga babae, gagawin ang lahat para lang makuha si Boss Hu. Wala na silang kinakakatukutan. Hello? Ito ba ang opisina ng CEO? Narinig ko kasi na si Boss Hu naghahanap ng yaya. Sa tingin niyo po ba pasado ako? Kahit tapos ng trabaho ko, pwede pa rin ako magtrabaho. May kakaiba kong kakayahan. Kaya kong hindi matulog buong araw at gabi. Isang taon na lang ang natitira sa akin. Wala na akong panahong maghintay pa ng isang buwan. Kailangan ko nang malaman agad kung si Hojin Be ba ay may mahal ng iba. At kung matatanggap niya ang anak ko, kailangan ko mag-isip ng paraan para makita siya. Boss, magkano po ba ang isang lollipop? 50 sentimos. Bakit? Wala kang pambili? Isang tulad mong ulila na sa ama at ina. Gusto pang kumain ng kende? Ipunin mo na lang yung pera mo. Pambili ng gamot para sa lola mong may sakit. Sinong may sabi wala siyang pambili? Ako ang bibili para sa kanya. Kuya Xiaobi, ano man ang gustuhin mong kainin, ako ang bibili para sa'yo. Paglagi ko, bibili ako ng marami bilang sukli sa kabutihan mo. Pero kailangan mong magpursige ka ha. Gusto ko ng isang malaking malaki at bonggang prinsesang bahay. Sige. Ngayon, kaya ko nang bilhin lahat ng mansyon sa Haijing para sa'yo. Pero bakit hindi ka pa rin nagpapakita?
Hinto ka! Siya ba yun? Hoy, Uncle! Bakit parang bigla kang kinilig? May nakita ka bang maganda? Ha? Tara. Ayoko! Ilang taon ka na nagpapakaloyal. Hindi ka naman siguro balak magiging binata habang buhay para lang sa babaeng yun. May kalokohan ka na namang naiisip. Yung International Music Competition na inorganisa ng Who Group at ako ang nangunguna dito. Bigyan mo naman ako ng konting respeto. Pumunta ka. At baka may makita kang babae na love at first sight. Bibigay ko sa'yo 3 segundo. Lumayas ka kung ayaw mo may mangyari. Hindi ako lalayas. Pag hindi ka pumayag, ililipat ko si Lola sa opisina nyo. Araw-araw kanyang pipilitin magpakasal. Pag sumunod ka pa ulit sa gusto mo, babalian talaga kita ng buto. Sige po! Yes! Ang mga kasali sa music competition ngayon ay puro elite girls ng Haiching. Magaganda at matatalino. Hindi ako makapaniwala na hanggang ngayon, hindi ka pa rin makamove on sa babaeng una kumuha ng puri mo. Talagang bulag ka sa pag-ibig. Fefe, hindi ko siya nakita. Pinagsisihan ko talaga na hindi ko kinuha man lang kahit isang contact info niya noon. Diba kinuha mo na dati yung calling card niya? Tinawagan mo ba yung number sa card? Tinawagan ko na, pero out of service na. By the way, kumusta na si baby ngayon? Mami, nakikinig pa ako kay Tita Fi ng maayos. Ikaw din, Mami. Alagaan mo sarili mo dyan, ha? Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Oo, alam na ni Mami. Ang galing mo talaga, baby. Si Isha, mag-focus ka na lang sa paghahanda para sa kompetisyon. Ako nang bahala kay baby. Huwag ka nang mag-alala. Tandaan mo, unahin mo palagi ang kalusugan mo. Salamat talaga, Fefe. Bakit ka pa nagpapasalamat sa akin? Sana makuha ko ang premyong 1 milyon. Para si Hojinde. Kahit dahil lang sa pera, premyong 1 milyon man lang ang magamit para alagaan ang anak namin pagkamatay ko. Miss Lin, lahat ng kalahok sa music competition na ito ay mga top talents ng Haisheng. Gaano po kayo kakumpiyansa na makuha ninyo ang championship? Siyempre, 100%. Kahit gaano pa karaming talentadong babae, hindi nila kayang talunin si Xiao Xiao. Para sa akin, siya ang number 1 palagi. Kuya Fuhuay, salamat sa tiwala mo. Ang sweet niyo pong dalawa. Mukhang ikakasal na kayo. Mr. Fo, 4 na taon na kayong engaged ni Miss Lin. Kailan po ba ang planong kasalin niyo? Pag napadalunan ko na ang grand prize sa International Music Competition, yun ang magiging araw ng kasal namin ni Kuya Fu. Tama bang sinabi ko, Kuya Fu? Saan ka ba nagpunta sa mga taon na ito? Tinawagan kita. Pero bakit hindi ka sumagot? Oo nga ate, 4 na taon na. Wala kaming narinig na kahit ano mula sa'yo. Akala talaga ni Mama, napatay ka na. Ang gaya mong tao, buhay pa rin at maayos. Bakit naman ako mamamatay? Ate, sasali ka rin ba sa competition sa mga taong lumipas? Yung pagdugtog mo ng cello, baka naman umangat ng skills mo kahit papaano. Anong pakialam mo? Sisya, nag-aalala lang si Xiao Xiao sa'yo. Kailangan ba talagang ganyan ka magsalita? So ibig sabihin, dapat pa akong magpasalamat sa malasakit niya? Mas mabuti pa, huwag ka na lang sumali. Masyado nang mataas ang pride mo. Paano kung matalo ka? Baka hindi mo kayanin. At bakit naman ako matatalo? Hindi mo naman kayang sabayan si Xiao Xiao pagdating sa selo. Ang mismong teacher noon ang nagsabing mas magaling si Xiao Xiao. Wala kang alam sa cello, kaya hindi kita masisisi. Pero kung gaano na ako kagaling, ang mga hurado sa kompetisyon ang magbibigyan ng para sa hatol. Sa oras na yun, malalaman natin kung sino ang iiyak at sino ang tatawa. Ang dami na nangyayari sa loob ng mga taon. Ang pride at masungit ng ugali ng ate ko. At ang kanyang pagiging mayabang, ilang lalaki lang ang makakayanan. Kuya Fuhuay, hindi naman siguro may nararamdaman ka pa sa kanya, di ba? Hindi naman. Nagdadamayan lang ako sa kanya. Simula nang i-break ko ang engagement namin, wala nang sinumang lalaki dito sa Haiching ang naglakas loob na manliligaw sa kanya. Siyempre naman, ang pamilya Fu, pangalawa lang sa pinakamayaman dito sa Haicheng. Pero ang babaeng iniwan mo, sino ba naman ang magtatangkang magustuhan siya?
Susunod na performer, contestant number 7, Lin Cha. Uncle, huwag ka tumingin sa relo. Tumingin ka sa tao. Siya ang pinakasikat na socialite dito sa Haiching. At siya ang fiancé ni Fuzon. Kung gusto mo, pwede pa kami makipagsabayan. Sapagkat maliit lang ang pamilya Fu. Hindi naman sila ganun kalakas, di ba? Tama. Kung magpapatuloy kang magsisinungaling, mag-ingat ka. Puputulin ko ang dila mo. Uncle, kung ayaw mo siya, tingnan natin ang iba. Siya ito, Su Janjin mula sa Su Group. At ito, Jiang Xinjin ng High Group. Li Ganjin mula sa Li Group. Lahat sila ay mga kilalang babae mula sa mayayamang pamilya. Pero ang gusto ko, kahit na siya ay hindi mula sa mayamang pamilya, kahit na siya ay maganda at matalino, gusto ko siya. Sa mundong ito, walang babaeng kasing ganda o galing niya. Ho-san. Ako si Ho Junbi. Isang may asawa na. Gagamitin ang mga babaeng ito para isturbuhin ako. Sisiguraduhin kong pabagsakin ko ang iyong kompetisyon sa musika. Uncle, sunod natin papasukin, contestant number 8. Hello po sa lahat. Ako ang contestant number 8. Si siya. Hawak kamay. Pangako ko totoo. Hindi magbabago kahit 100 taon. Lin siya. Sa wakas, nakabalik ka na. Kanino kaya ang anak ito? Ang galing ng tugtugin. Kukunin ko ang kontak niya. Subukan mong gawin yan. Uncle San, hindi ba kasi nagustuhan mo siya? Grabe. Uncle San, kanina sinabi mo pa naman na may asawa ka na. Ang bilis naman ng pagbaliktad mo. Sobrang dali. Narinig niyo na ba? May isang sales ngayon na nakuha ang pinakamataas na puntos. Sino yon? Sino yon? Narinig ko, parang apelyidong Lin. Sales na apelyido si Lin, kaya pala siya ang fiancé ni Fu Xiao. Miss Lin. Miss Lin, congrats ha! Ikaw na talaga ang unang pwesto sa seleksyon ngayon. Oo nga, kahit walang ranking ang palaro ngayon, lahat ay kumbinsido na ikaw ang MVP. Okay naman sa tingin ko. Hindi ko pa nailabas ang buong lakas ko. Sana, paglabas ng resulta sa susunod na araw, ay makakapasok na sa susunod na round. Ate, habang hindi pa lumalabas ang resulta ng kompetisyon, mag-withdraw ka na lang para hindi mo naikahiya ang pamilya Lin. Paano mo malalaman na ako ang matatanggal at hindi ikaw? Ikaw! Ano ba ang pinagmamalaki mo? Nawalan ka na ng titulo, Miss Fu. At niwala ka nang natanggap na pagmamahal mula kay Mama. Sasabihin ko sa'yo, shock ko na ako mananalo sa International Music Competition. Hindi lang yan. Gagawin ko parang isang cute na alaga na hindi ka na makaraos dito sa Haisheng. Kaya, abangan mo na lang. Ate, late na. Kaya siguro wala na masyadong bus. Baka gusto mong sumakay sa kotse namin. Ihatid ka namin pa uwi. Hindi na. Huwag mo nang pilitin. Sumakay ka na lang sa amin. Mas okay yun kaysa sumiksi ka pa sa marumi at mabahong bus. Di naman mas malinis ang kotse niyo. Hindi rin ako kumbinsido na mas okay kayo. Alam mo yun? Ang bait mo naman. Sobrang mabait. Lin siya, ano ba talagang pinagmamalaki mo? Malapit mo nang malaman na kung aalis ka sa akin, hindi ka na muling makakasakay sa isang mamahaling kotse. Mr. Hu?
Bakit ka nandito? Halika na, pumasok ka na muna. Ganyan kagandang kotse? Sigurado akong ito ay para sa iyong amo. Isang private na sasakyan. Hindi ba ito magiging masama? Mukhang hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam ang tunay kong pagkatao. Nauna na akong nagdala sa amo pa uwi. Walang makakaalam, sakay na. May dumi ba sa mukha ko? Salamat. Bakit ngayon ko lang nalaman na ikaw pala ay natataranta kapag nagsasalita? Saan ka ba nakatira? Sa Mingwan Complex. Mr. Hu, pasensya na sa nangyari 4 na taon nang nakalipas. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Sadya nakakahiya. Kung ganoon, umanap ka ng paraan para mabayaran ako. Naisip mo na ba kung paano ako mababayaran? Bumalik ka na sa bahay at pag-isipan mo ito ng mabuti. Sige. Teka, ipasok mo ang WeChat ID mo. Mr. Ho, uuwi na muna ako. Hindi pwede. Hindi ako pwede basta nalang umalis. Kailangan kong malaman kung may taong gusto ba siya ngayon. Kung meron, kailangan kong magplano para sa bata. Mr. Ho, may gusto sana akong itanong sa'yo. Ano yun? Meron ka bang gusto ngayon? Meron. May gusto akong tao. Gusto ko siya. Matagal ko na siyang gusto. Matagal na. Meron. May gusto akong tao. Gusto ko siya. Matagal ko na siyang gusto. Matagal na. Naiintindihan ko. Paalam, Mr. Hu. Lola, ang taong gusto ko ay bumalik na. Pagkatapos niya akong tuluyang tanggapin, dadalhin ko siya rito para makilala niyo. Ano? May gusto na siyang ibang babae? Hindi ba't ito ay pandaraya sa loob ng kasal? Hindi ko siya masisisi. Sapagkat ako ang humawak sa posisyon ng asawa niya. Sa loob ng 4 na taon, napabagal ko rin siya ng 4 na taon. Sisha, ano ang balak mo ngayon? Fefe, pwede mo ba akong tulungan gumawa ng kasunduan sa divorce? Divorce? Gusto mo bang maghiwalay kayo? Paano naman ng bata? Hindi ba gusto mong iwan sa kanya pag-alaga sa bata? Pero hindi ako pwede maging makasarili. Hindi ko pwedeng pilitin ang isang walang pagmamahal na kasal para lang mapanatili siya bilang ama ng bata. Mas lalo lang niya ako masasayang. Nawawala ang pagkataon niya makasama ang taong gusto niya. Ngayon, nalaman ko ng kanyang tunay na damdamin. Bago ako mamatay, nakaayos ko na rin ang aking isipan. Mabuti na ang divorce. Wala man kayong pagmamahalan. Sasha, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Tutulungan kita na mapalaki na maayos ang bata. Ako ang iyong pinakamalakas na suporta. Fife, salamat ha. Walang anuman. Kapatid man tayo. Anak mo, anak ko rin. Medyo late na. Magpahinga ka na. Mag-ingat ka. Sige. Mr. Hu, Ho Junbae. Pasensya na. Hindi mo na dapat malaman na may anak na ako. May oras ka ba mamaya? Gusto bang kumain tayo sa my 4th generation Hayden Privacy? Pasensya na, Mr. Hu. May gagawin ako mamaya. Miss Ling, dati ko na naiintindihan ang iyong mga pangangailangan. Ang tugma sa iyong panghihingi
ay ang Unit 1203 na building na ito. Inaasahang matatapos sa loob ng 6 na buwan na may kompletong finishing. Ibig sabihin, bago ako mamatay, pwede pa ako manirahan kasama ang anak ko sa bagong bahay na ilang sandali. Kukunin ko itong unit na ito. Magkano ang kabuuang halaga? Ito ang pinakamalit na unit. Kung babayaran ng buo, 1.8 million. 1.8 million? Pero 60,000 lang ang laman ng bank account ko. Ayos lang yan. Pwede kang pumili ng installment payment. Ang down payment ay 300,000 lang. Bago ako mamatay, gusto kong maiwan sa anak ko ang isang tahanan. Kung installment man, paano niya mababayaran ang natitirang utang mag-isa? Pasensya na. Pwede ko bang balikan kapag nakaipon na ako? Sige, walang problema. Ay, nako! Ay, pakawalan mo ako! Matanda ka na! Paano ka makakabili ng villa kung wala kang pera? Sinayang mo ang oras ko! Alis ka na dito! Pinaliwanag ko na sa'yo. Nalilito na ako. Yung bank card ko, nakalimutan kong dala ng tama. Ngayon, tawagan mo ang apo ko. Sabihin mo siyang dalhin lang 10 milyon para agad bilhin itong villa na ito. Ikaw! Kung kaya ng apo mo dalhin ng 10 milyon, tatanggapin ko siya ngayon. Marami na akong nakita mga palabas pero di pa ako nakakita ng taong katulad mo na nagpapanggap sa edad mo pa lang. Guard! Palabasin niyo na siya! Tigilan niyo yan! Tigilan niyo yan! Pinapayuhan ko na kayo. Bitawan niyo ang matandang ito. Kanina, na-video ko kung paano inaapi ang matandang ito ay nakuha ko na. Dapat alam niyo kung ano mangyayari kapag in-upload ko ang video na ito sa internet. Ano kaya magiging epekto? Sino ang nagsasabing inaapi namin siya? Lola, okay ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Hindi na kailangan. Salamat, anak. Kayong dalawa, huwag niyong isurbahin ang ibang mga bisita. Maghanda kayo ng 2 upuan para sa amin at 2 tasa ng pinakamainit na tsaa. Ano ang karapatan mo? Karapatan ko dahil bibilhin ko lahat ng iyong vela. Bata, maaari ko bang gamitin ang telepono mo para tawagan ang apo ko? Walang problema. Pero Lola, ang pagbili ng lahat ng villa dito ay hindi mura. Hindi mo kailangan magalit sa kanila. Huwag kang mag-alala. Ngayon, ang matandang buto ko ay magbibigyan ng leksyon sa kanila. Hello, Apo? Ang lula mo ngayon ay inaapi. Padalhan mo agad ako ng 10 bilyon cash. Dito mismo, bibili ng villa. Ipakita mo. Lola, umalis na tayo. Kung talagang bibili ka ng lahat ng villa dito, mapapawalang bahay ka. Bata, itong maliit na pera na ito para sa aming pamilya ho. Para maliit na patak lang ng ulan. Salamat sa pagligtas mo sa akin ngayon. Bibigyan ka ng apo ko ng 10 vela. Naku, tinutulungan lang kita. Walang kapalit. Bata, may boyfriend ka na ba? Kasado na ako. Pero, wala kaming pagmamahalan ng asawa ko. Kaya agad kaming naghiwalay. Ikaw na maganda at mabait. Paano ka makikipaghiwalay? Ang asawa mo ay hindi tao. Ako ang may kasalanan sa kanya. Kaya ang paghihiwalay ay ang pagpapalaya sa aming dalawa. Pagkatapos mo maghiwalay, pwede ko bang ipakilala ang apo ko sa'yo? Ano? Ang apo ko, nakasal na ng ilang taon na nakalipas, pero iniwan siya ng asawa niya. Kahapon ng gabi, sinabi niya na dadalhin niya ang babae para makilala ko. Sabi mo nga, yung bagong kasal. Pero tumakas sa kasal, paano siya magiging mabuting babae? Kaya isipin mo kung paano mo sila paghihiwalayin. Bagong kasal pero tumakas? Parang ako yata to. Bata, hindi na kita pipilitin. Ang apo ko ay malapit nang dumating. Ang apo ko ay ang presidente ng WHO Group.
Tingnan mo siya mamaya. Kung magugustuhan mo siya, kapag nakapaghiwalay na kayo ng asawa niyo, ipagpapakasal ko kayo. Who Group? Iyan ang amo ni Ho Junbe. Lola, medyo gabi na. Uuwi na ako. Ay, huwag kang magmadali. Malapit na dumating ang apo ko. Apo! Bilis! Dito! Nandito ako! Lola, ayos ka lang ba? Ayos lang. May isang batang babae na tumulong sa akin. Batang babae! Lola, pasensya na po. Si Ho Junbi ay bodyguard ng presidente ng Ho Group. Mahirap ang trabaho niya. Hindi ko pwedeng pabayaan na magkaroon siya ng problema, kaya nagtago na lang ako ng lihim. Nasaan ang batang babae? Ay! Lola, anong hinahanap mo? Hinahanap ko yung batang babae. Kailangan ko siyang makita. Yung batang babae na yun, kahit ano pang mangyari, kailangan kayong magtagpo. Lola, ipapakasal mo ba ako sa ibang babae? Ano naman kung ganun? Ang batang babae na to, maganda siya, mabait pa. Ang problema lang, malalaking ulo siyang asawa. Pero mabilis silang maghihiwalay. Lola, nasabi ko na sa'yo, may asawa na ako. Yung asawa mo, 4 na taon na kayong kasal, pero di pa niya nakikita ang mukha mo. Sino bang nakakalam kung totoo ka ba o hindi? Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka maghihiwalay sa kanya ngayon, tatapusin kita. Tawagan ng mga tao. Magandang araw, Ginang. Nangaahaway ka naman. Anong gagawin mo? Lola, medyo gabi na. Dapat ka nang umuwi at kumain. Ho Junbe! Sadyang di ka talaga marunong magpakapait sa lola mo. Mr. Hu, bakit po kayo nandito ngayon? Bibilhin ko ang lahat ng bahay sa ilalim ng yun, ha? Lahat ng ito ay akin, ha? Pero ikaw, bibigyan kita ng 1 minuto. Maglaho ka na dito ng tuluyan. Mr. Ho, hindi ko na po uulitin. Patawarin niyo po ako. Hello? Mr. Ho, ako ito. Ngayong gabi, may oras ka ba? Gusto kitang imbitahan kumain. Kamusta? Naisip mo na ba kung paano ako babayaran? Mr. Ho, may 10,000 sa bank account na ito. Bilang ganti ko sa'yo. Lindsay siya. Hinihintay kita ng 4 na taon. Sa tingin mo ba sapat ito bilang kabayaran? Bakit mo iniisip na ang oras ni Ho Junbi ay 10,000 lang ang halaga? Kung ganun, babayaran kita ng 30,000. Alam ko, napabayaan kita ng buong 4 na taon, kaya handa akong bayaran ka ng 30,000. Pero pwede ba, pagkatapos kong matanggap ang bonus ko, ibibigay ko sa'yo ang natitirang 20,000. Lindsay siya! Kaya, dahil nakipagkita ka sa akin ngayon, para lang ibigay ito sa akin. At may isa pang bagay. Ito ay ang kasunduan para sa divorce na inahanda ko. Kailangan mag-divorce na tayo. Para makasama mo na ang taong gusto mo. Makinig ka. Hindi ako makikipag-divorce sa'yo. Hindi. Kailanman.
Hello? Miss Lynn, congratulations sa pagpasok mo sa susunod na round. Totoo ba yan? Ang saya naman. Salamat. Mr. Hu, nakapasok na ako sa susunod na round. Mr. Hu, salamat sa pagsundo sa akin pauwi. Kunin mo na ang gamit mo. Ito ay para sa'yo. Hindi ako umaasa sa babae para mabuhay. Sheshan, ganun ka ba kamuot sa akin? Ma? Bakit ka nandito? Narinig ko na nakapasok ka sa susunod na round ng music contest. Dapat mag-withdraw ka na. Pumasok din si Xiao Xiao. Kung makita ka niya, maapektuhan ng performance niya at ang estado niya. Ang contest na ito, ako lang ang nagpursige para makapasok. Bakit ko kailangan mag-withdraw? Para kay Lin Xiao? At saka, 4 na taon nang nakalipas, sinabi ko na hindi ako magpapatalo. Bakit palagi kang lalaban sa akin? Si Uncle Lin lang dupalaki sa'yo hanggang ngayon. Hindi mo ba dapat ibalik kahit kunting kabutihan sa kanya? 4 na taon nang nakalipas. Hindi ko pa ba nabayaran? Hindi pa! Lalo na, kahit sumali ka sa contest, baka hindi ka manalo. Papalabasin mo lang kami kahiyan. Simula pagkabata, lahat kayo naniniwala na hindi ako kasing galing ni Lin Xiao sa selo. Kung ganun nga ang tingin niyo sa akin, bakit takot kayo na sumali ako sa contest? Hindi ko gustong marinig yan. Itatanong ko ulit sa'yo, magwi-withdraw ka ba o hindi? Hindi ako magwi-withdraw. Sige, hindi ka papayag mag-withdraw? Kung ganun, sisirain ko ang iyong paanyaya. Tignan natin kung paano ka makakapasok sa contest. Huwag! Huwag! Ma! Alam mo ba kung gaano kalagay itong paanyaya na ito para sa akin? Ito ang aking ticket para makapasok sa finals. Ito rin ang tanging pag-asa ko para makuha ang premyo. Wala akong pakialam kung gaano ito kalaga sa'yo. Ang importante sa akin ay ang opinyon ni Xiao Xiao. Ngayon na napunit na ang paanyaya, hindi ka na makakasali sa contest. Manatili ka na lang manahimik sa bahay. Huwag mo akong abalahin. Ma! Ako rin ang anak mo. Bakit palagi mo lang iniisip si Lin Xiao? Kung hindi dahil sa akin noon na ipinanganak si Xiao Xiao para sa stepfather mo, naabot ko ba ang kasaganaan na meron ako ngayon? At saka ikaw, na kumain sa Lin family, sinasabi ko sa'yo, ipinanganak ka na nga may utang kay Xiao Xiao. Panahon mo nang bayaran iyon! Bakit? Bakit hindi ako mahal ng mama ko? Bakit hindi nila ako mahal? Talagang pinipilit ko na ang lahat. Shesha, kahit hindi ka mahal ng buong mundo, mahal kita. Anong sinabi mo?
Linsya siya. Mahal kita. Kahit itakwil ka ng buong mundo, ituturing pa rin kitang aking pinakamamahal. Aalagaan. Mamahalin. At ipagtatanggol. Mr. Hu, hindi ba may gusto kang tao? Pero ang gusto ko, mula noon hanggang ngayon, ikaw palagi. Ang bigtas na ito, nakita ko na nung maliit pa ako. Shingsu Town. Siya. Ang ganda ng kwintas mo. Ito ang regalo ng tatay ko bago siya pumanaw para sa karawan ko. Ikaw ba si Kuya Xiaobi? Simula nung umalis ka sa Shingsu Town, hinahanap na kita palagi. Kaya pala, nagpunta ka dito para hanapin ako. Kaya pumunta ka sa syudad at naging bodyguard. Ngayon, kung sasabihin ko ang tunay kong pagkatao, baka matakot siya. Mas mabuting maghanap tayo ng tamang pagkakataon. Tama. Kahit na matagal na tayong hiwalay, mahirap para sa'yo na tanggapin ako bigla. Pero gusto ko ng isang pagkakataon. Isang dahan-dahang pagkakataon. Para habulin ka. Pwede ba? Pero malapit na akong mamatay. Kuya Xiaobi, paano kita hahadlan sa hinaharap mo? Kung ayaw mo, ayos lang. Ngunit, sa buhay na ito, ako si Hu Junbei ay hindi magpapakasal kundi kay Lin Xiaxia lamang. Magandang araw po. Ipakita niyo po ang invitation para sa semifinals. Pasensya na po. Tanging mga buo at hindi napinsalang paanyaya lamang ang papasok. Ang paanyaya ko ay napunit ng iba. Pwede po ba akong pakiusapan na makapasok? Ang paligsahan na ito, mahalaga talaga ito sa akin. Pasensya na. Bilang isang musikero, dapat alam mo kung gaano kahalaga ang panyaya sa paligsahan. Kung lahat ay tulad mo ate, gamit lang isang punit na papel para sumali, sa tingin mo makatarungan ba iyon sa ibang kalahok? Ang paanyaya ko, bakit napunit? Sa tingin ko, walang mas nakakaalam kaysa sa'yo. Ate, ano bang ibig sabihin yan? Wala akong alam. Ang musika ay patas, pero ikaw, gamit ang maruming paraan para sumali. Hindi ka kailanman magiging Kung kampiyon. ganun, baka kailangan kitang bigyan ng pagkakadismaya. Bagaman hindi pa ipinapakita ang ranggo, alam ng lahat na ang unang pwesto ay hawak ng isang silis na may apelyidong Lin. Tungkol naman sa atin, hindi na kailangan sabihin kung sino ang mas may malaking posibilidad. Ate, pasensya na. Pag nagkampiyon ako, pagdaraos ako ng malaking handaan, aanyayahan kita doon para mag-inuman. Sesay. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kung gusto mo talagang sumali sa paligsahan, baka matulungan kita. Paano mo ako matutulungan? Kilala ng tatay ko ang presidente ng Who Group. Ang paligsahan sa musika ngayon ay pinangungunahan din ng Who Group. Kung kaya ko lang sabihin sa presidente ng Who, kung makakahingi ako ng pabor, baka pwede makakuha ka ng Hindi ko kailangan yan. Siya. Pakiusap, huwag ka na ganito. Ngayon, matatag na ang posisyon ko bilang tagapagmana ng Fu. Ayusin mo ang pagiging matigas mo. Pwede ba tayo magsimula muli? Tama na. May asawa na ako ngayon. Kung magpapatuloy ka magsalita ng ganyan, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapakumbaba. Anong sabi mo? May asawa ka na? Anong trabaho niya? Hindi ba niya alam
na dati ka magiging fiancé ko? Paano siya naging matapang? Isa siyang bodyguard. Mabait siya sa akin. At siguradong hindi siya tulad mo, na bulag at walang puso. Kung ayaw mo matamaan ng suntok niya, mas mabuting lumayo ka sa akin. Si Miss Lin Xiao Xiao ba ito? Oo, ako po to. Tanggap po namin ang abiso mula sa presidente ng Who Group dahil sa mahusay ang iyong performance sa prelims, binuo ang exception na papayagan kang lumahok sa semifinals. Totoo po ba ito? Ang tadhana ay magpapasama sa atin na magkita muli sa ganitong paraan. Siya, masaya ako ngayon. May karapatan na akong tumayo sa iyong tabi at mabantayan ang isang magandang tao kagaya mo. Mr. Hu, pagkatapos ng paligsahan, ihanda mo na ang isang sasakyan. Upo. Ano nangyari? Hindi ba maayos ang laban? Sabihin mo sa akin, sino ang nangapi sa'yo? Oh, Junbei, nakapasok ako sa semifinals. Pwede na akong sumali sa finals. Salamat sa'yo. Bakit mo ako pinasasalamatan? Sabi nila, ang presidente ng Who Group ang gumawa ng exception para sa'yo. Pero ang tanging taong kilala ko na kilala ang presidente ay ikaw lang. Alam ko, siguradong ikaw ang humingi ng pabor para sa akin. Kung wala kang kakayahan, kahit humingi pa ako ng pabor, wala ring silbi. Ang pagkakataong ito ay pinaghirapan mo at nakuha mo sa sariling galing. Walang kinalaman sa akin. Pero kung wala ka, wala akong pagkakataon makipaglaban. Magtiwala ka. Siguradong makukuha ko ang unang pwesto sa finals. Makukuha ko na ang 1,000,000 premyo. Kung ganun, pwede mo nang hindi paghirapan ang sarili mo. May hirapan? Narinig ko na ang mga bodyguard tulad ninyo ay nagbubuwis ng buhay para sa pera. Pag nakuha ko ng premyo, pwede ka na mag-resign. Kaya mo nang sustentuhan ang sarili mo at ang anak mo. Ano? Anak? Sa totoo lang, 4 na taon nang nakalipas. Sandali lang. Hello, Lola? Ikaw na hindi mapagmahal na apo, bumalik ka na naman ba sa walang puso mong babae? Hindi kita papayagan! Lola, ang tungkol sa akin at sa kanya, hindi kailangan pahintulutan ng Wala akong pakialam. Yung mga socialite na pinakalala ko sa'yo dati, lahat tinanggihan ko kasi feeling mayabang. May nakilala akong hindi ganun kamayabang. Yung isang babae na nakilala natin sa sales office. Lola, huwag mo nang intindihin pa ang tungkol sa kasal ko. Ano nga pala sinabi mo kanina? Wala naman. Uwi na tayo. Sige, isasama kita pa uwi. Isang bodyguard na nagmamaneho ng basurahan, karapat dapat ka bang pakasalan? Kung gusto mong talunin ako sa kompetisyon, kailangan mo munang patunayan kung kaya mo. Lin Xiaxia. Maghanda ka para maging pambansang tapulan. Sige, aakyat na ako. Sige.
Lindsay siya. Uncle San, ng mga negatibong balita tungkol kay Miss Lin. Gusto mo bang makita? Mga kapatid na sabay naglingkod sa isang lalaki, kung distant Lindsay siya, hindi nakatubiling gawin ang pampublikong pag-aakit sa malugang. Tanggalin ang trending topic. Uncle, hindi ka ba galit kahit kunti? Ang litrato ay kuha lang sa anggulo. Bakit ako magagalit? Grabe naman, sa dami ng taon, ngayon ko lang nakita na nagtanggol ka sa isang tao. Uncle, ibig mong sabihin, may pagtingin ka na sa kanya? Si Shinji siya ay asawa ko. Bakit hindi ko siya mapagkakatiwalaan? Asawa? Ikaw? Ibig mong sabihin, ang selis na si Lindsay siya ang aking tita 4 na taon? May problema ba ron? Teka, Uncle, saan ka pupunta? Sasama ako. Panayam sa balita, Miss Lin, ayon sa Chismis Online, na inakit mo ang bayaw mo. Sinasabing ikaw at si Miss Lin Xiao ay parehong kalahok ng music competition. Dahil sira ang sulat ng kumpirmasyon, paano ka nakapasok sa kompetisyon? Miss Lin, ang music competition ay nagpapatupad ng ganap na patas na proseso. Kung gumamit ka ng panlilinlan, maaaring umatras ka kagad. Linawin natin ito. Una, 4 na taon nang nakalipas, si Fuzun ay fiancé ko. Ang umakit sa kanya ay ang sarili kong kapatid na si Lin Xiao. Pangalawa, ako ay lehitimong kalahok sa kompetisyon. Kung ayaw niyong maniwala, pwede ninyong tanungin sila. Imbestigahan ninyo, subukan ninyo, sa whole group mismo. May lakas ba kayong gawin yun? Nagsisinungaling ka! Mga reporter, ako ang ina ni Lin Xiaxia. Sa mundong ito, walang ibang mas nakakilala sa kanya kundi ako. Simula pagkabata niya, para lang makuha ang atensyon, ginawa niya ang kahit ano. Inaapi pa niya ang sarili niyang kapatid. Ngayon, sabihin ninyo, ang ganitong tao, anong karapatan niyang lumaban sa semifinals? Mismong ina niya ay ayaw sa kanya. Mukhang si Lindsay siya ay hindi talaga mabuting tao. Tama nga yata, na ginamit lang niya ang katawan niya para makalusot. Kung ganun, sa tingin mo wala akong kwenta? Ngayon mismo, sa harap ng buong Haishan at lahat ng mamahayag, ipapahayag ko. Simula ngayon, ako at ikaw, wala nang ugnayan mag-ina. Kita niyo naman, di ba? Talagang walang utang na loob ang babaeng yan. Ate, ang sinabi ni Mama ay pawang katotohanan lang para maiwasan mong mapariwara. Paano mo masasabi ang ganyan? Walang galang sa ina, umaasa sa koneksyon para umangat. Lindsay siya, hindi ka karapat dapat sumali sa music competition. Umatras ka! Umatras ka! Umatras ka! Umatras ka! Lindsay siya. Anong laban mo sa akin? President Ho? President Ho? Anong ginagawa niyo rito? Kasalanan to ni Uncle. Masyado siyang luki. Ni hindi siya nakilala ng mga reporter. Bulag yata sila. Pasensya na. Nahuli ako. Huwag kang mag-alala. Ngayon, ang whole group ay ibabalik ang iyong dangal. Narinig ko, sa palagay ninyo, si Lindsay siya ay gumagamit ng daya. Mr. Hu, ako mismo ang saksi riyan. Si Lindsay siya. Ang talento niya sa musika ay di hamak na mas mababa kaysa kay Xiao Xiao. Siguradong gumamit siya ng daya para lang makapasok sa Ang semifinals. dalawang rounds na kompetisyon ay ako mismo ang namahala. Kung sinabi mo ng daya siya, ibig mong sabihin, wala akong silbi. Mr. Ho, hindi po yun ang ibig kong sabihin. Si Xiao Xiao kasi ang top scorer sa preliminary round. Ayaw kong maapektuhan ang emosyon niya dahil lang sa taong may masamang ugali. Kung hindi maging ang Who Group ay malalagay sa alanganin. Sandali lang. Sabi mo kanina, si Xiao Xiao ang number 1 sa prelims? Oo, siya nga. Mr. Ho, ang pagiging top scorer ay unang hakbang pa lang. Sa susunod, ako pa rin ang kukuha ng panalo sa semifinals. Teka. Sino ang sabi sa'yo na ikaw ang nanguna sa prelims? Isabi ng lahat, ganun daw. Ikaw nga, unang-una sa listahan. Pero nga lang, mula sa ilalim. Ha? Ano?
Ang official Weibo ng Who Group ay naglabas na ng rankings. Tignan nyo na lang mismo. Imposible! Ma! Paano naging si Linsasha ang top sa prelims? Mga reporter at mga manonood tungkol sa mga maling balita ukol kay Lin Xixia bilang organizer ng Heidi Music Competition, obligasyon kong itama ang lahat. Si Miss Lin Xixia ay hindi lang nanalo sa prelims, siya rin ang kampiyon sa semifinals. Ngayon, panawin ko kayo, pipigilan niyo ba ang isang music genius dahil lang sa isang sulat na di nakarating? Sinong matinong tao ang gagawa nun? Napakawalang hiya ng mga peking balita ito. Taga anong media outlet ba kayo? Sino ka ba? Bakit namin sasabihin sa'yo? Ikaw! Ako ang bodyguard ng President Who. Anong meron? Si Uncle Who, nagko-cosplay lang yata. Kung tama ang alaala ko, kayo ay mula sa Haiching Evening News, di ba? Simula ngayon, ang Haiching Evening News ay iba na sa buong Haiching. President Who, nagkamali kami. Bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon? Ang sino mang babae na inagrabyado ang uncle ko, maswerte na kung hindi namin siya pinatumba. Siya Who, sakay na. Umalis na tayo. Hoy! Nandito pa ang CEO. Kayong dalawa, masyado na sweet ha? President Ho, talagang lubos akong nagpapasalamat sa'yo. At kayo ang nag-iisang CEO na nakita kong nagmaneho pa ng sarili niyang sasakyan at kami pa ang pinapaupo sa likod. Siyempre naman, si Xiao Hu, ang pinakamasipag kong bodyguard. Miss Lin, kanina, niligtas kita. Dapat lang siguro magpasalamat ka sa akin. Siyempre naman, kung hindi kayo nandidiri, ako ang taya sa pagkain. Sige, ikaw na bahala. Xiao Ho, huwag mo kalimutang may boss ka pa rin kahit may nobya ka na. President Ho, may utos pa ba kayo? Isandok mo ko ng ulam. Hindi ko akalain. Darating ang araw na matikman ko ang swerte mula kay tita at papakilos ng matagal na walang kibo. President Ho, John Be, maraming salamat sa inyo sa pagsagip sa akin ngayong araw. Cheers tayo. Para sa inyo to. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Miss Lin, pwede ba mag-add tayo sa WeChat? Ngayon magkakilala na tayo? President Ho! Parang hindi yata tama. Anong hindi tama? Sabi kong ayos lang. Ayos lang. Miss Lin, ako na ang mag-scan sa'yo. Ah! Ah! President Ho, ayos ka lang ba? Ayos lang. Nadisgrasya lang ako. Natapakan ko sarili kong paa. Halika Miss Lin, ngayong gabi, huwag tayong uuwi hanggat hindi lasing. Sige. President Ho, cheers! President Ho, may isang pabor sana ako. Gusto kong hingin sa'yo. Sige, sabihin mo. Sa susunod, kung may mga panganib na gawin sa trabaho, pwede ba? Huwag na lang sanang isama si John Be. Ako kasi, narinig ko na mga bodyguard, handa nilang ialay ang buhay nila para sa amo nila. Pero ayoko mailagay siya sa panganib. Bakit naman? Sabihin mo nga sa akin kung bakit ayaw mo mapahamak siya.
Dahil asawa ko siya. At kaya ko rin siyang buhayin. Ako ang magtatrabaho para sa kanya at sa anak namin. Uncle, so gusto pala talaga ni Sanchi na magkaanak kayo. Tumabi ka nga dyan. Uncle, saan ka pupunta? Gagawa ng bata. Gagawa ng bata? Ang init naman. Lasing ka na. Hindi pa ako lasing. Kaya ko pa. Kaya ko pang uminom. Kuya Xiaobe, huwag kang mag-alala. Ako, tiyak na magpapakayaman ako ng sobra-sobra. Sapat para buhayin kayo habang buhay. Simula ngayon, ako ang bubuhay sa'yo. Ipaabot ang utos. Hindi maayos ang asa ni Lin Xiao. Kansilahin ang karapatan niyang lumahok sa Heidi Music Competition. Gising ka na? Kagabi, ang staff ang tumutulong magpalit ng damit mo. Huwag ka mag-alala, hindi kita pinagsamantalahan. Ang bagay na yon, kung hindi mo kusang loob, hindi ko gagawin. Salamat sa paggalang sa akin. Sige na, kumain ka ng almusal. Hello? Saan ka ba pumunta? Kumatok ako buong umaga. Bakit mo ako hinahanap? Gusto ka sana naming anyayahan. Umuwi ka para sumabay kumain. Ayaw ko. Lin Xiaxia, huwag kang bastos. Bibigyan kita ng 1 oras. Kung hindi ka babalik sa pamilya, Lin, pupunta ako araw-araw sa inuupahan mong bahay para magulo. Gagawin kitang Huwag palaboy. kang sumobra. Bakit? Kailangan kong bumalik sa Lin family. Sasamahan kita. Pero, Walang pero. Isa akong bodyguard. Ang protektahan ka ay tungkulin ko. sabihin niyo na, bakit niyo ako pinabalik? Si Xiao Xiao kagabi, nagpakamatay at na-ospital. Anong kinalaman ko dyan? Kagabi, nakatanggap kami ng abiso mula sa Heidi Music Competition. Kinansila raw ang slot ni Xiao Xiao sa finals. Lahat dahil sa'yo! Dahil sa'yo, natagalan ang karapatang sumali ang anak ko! Ngayon, agad-agad, gumawa ka ng paraan, ibalik ang slot niya sa finals! Kung tama ang hinala ko, yung mga reporter na umatake sa akin kahapon, gawa ni Lin Xiao yun, di ba? Ngayon, nangyari lang na sarili niyang bitag ang bumagsak siya. Siya ang may kasalanan. Ikaw? Lin Xia, huwag kang manigas! Si Xiao Xiao ay kapatid mo! Buong Lin family ay umaasa sa kanya para makapag-asawa sa pamilya Fu para tumaas ang atas ng buhay natin! Hindi katulad mo, habang buhay na lang makapag-asawa ng isang bodyguard lang! Eh ano ngayon kung bodyguard lang siya? Hindi siya magnanakaw o nangunguha. Anong karapatan mong hamakin siya ng ganyan? Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin, ha? Masakit ba?
Subukan mong saktan siya ulit! Ang tapang mo ha! Nagawa mo pa akong hampasin? Isang bodyguard ka lang! Naglakas loob ka pa dito! Nasa bahay ka ng pamilya Lin! Mga katulad mong mababa! Dapat alam ang lugar! Mga tulad mo, dapat matutong yumuko at manahimik! Ay nako! Dahil lang sa lalaking ito, sinabuyan mo ako! Siya ang asawa ko. Wala kayong karapatan bastusin siya. Talagang matigas na ang ulo mo. Wala na tayong ugnayan. Simula ngayon, hindi na ako babalik sa bahay na to. Tara na. Yung bodyguard na yan, ang tapang ng tingin no. Parang gusto niya tayong lamunin ng buo. Aso lang naman siya ni Hoshong. Darating din ang araw na mapapatay ko siya! Anong gagawin natin? Si Xiao Xiao, nasa ospital pa. Kailangan natin gumawa ng paraan para makakuha ulit siya ng slot para sa kompetisyon. Isa na lang ang paraan. Humingi tayo ng tulong kay Mr. Hu. Simula ngayon, wala na akong pamilya. Huwag kang mag-aalala. Simula ngayon, ako na ang pamilya mo. Shisha, gusto kitang isama para ipakilala sa pamilya ko. Pero natatakot ako. Baka hindi ako magustuhan ng pamilya mo. Puputulin ko na lang ang ugnayan ko sa kanila. Huwag naman ganun. Huwag kang mag-alala, Shisha. Magugustuhan kanila dahil si Lin Shisha ang pinakamabuti at pinakamagandang dalaga sa buong mundo. Mr. Hu, dumating na ang pamilya Lin. Nasa ibaba sila. Gusto kang makita. Paalisin mo sila. Pinaalis ko na sila. Pero sabi nila, kailangan kanila makita ngayon. Gusto nilang ipaglaban ang pagkakataon ni Lin Xiao. Ano? Talaga ba? Sabihin mo sa kanila. Kung handa silang magsuhudo ng 100 beses sa harap ng pintuan, iisipin ko ang pagbabalik na qualification ni Lin Xiao para sa kompetisyon. Opo. Ano? Suhudo? 100 beses? Assistant Shu, pwede ba nating pagbigyan? Pangedad na namin ngayon. Hindi na namin kayanin ang ganito kahirapan. Sabi ni Mr. Hu, nasa inyo po ang pagpili. Pumayag na ba si Mr. Ho na ibalik ang qualification ko sa paligsahan? Sabi ni Mr. Hu, kailangan natin magsuhudo ng mama dito ng 100 beses para isalang-alang niya kung gusto niyang ituloy ang pagsasali mo sa paligsahan. Eh bakit hindi kayo ang magsujudo? Si Xiao Xiao ay... Huwag ka ng pero ba? Alam mo naman kung gaano kahalaga ang paligsahan na ito sa akin. Ang panalo sa music contest ay siyang tulay para mapangasawa ko ang pamilya ng Fu. Kung hindi mo kayang tiisin ang kunting hirap na ito, huwag mo nang asahang makapasok ka sa mataas na lipunan. Ano? Xiao Xiao? 96, 97, 98. Nakakapagod talaga. Lahat yan dahil sa mabuting anak mo si Jiang. Ako? Ngayon, kasama si Mr. Hu, gusto niya suburin si Lin Xiao. At patayin na natin yan. Okay na. Tumahimik ka na. Na maapektuhan ni Sisha ang ginabukasan ni Xiao Xiao. Huwag kang mag-alala. Sabi mo. Assistant Shu, kami na rin na nagsuhudo na.
Pwede na ba si Xiao Xiao na ipagpatuloy ang kompetisyon? Hindi. Hindi ba sinabi ni Mr. Hu na kung magsuhudo kami ng 100 beses, papayagan niya si Xiao Xiao na sumali sa kompetisyon? Oo. Dahil sa sinseridad nyo, pinag-isipan ni Mr. Hu ang mabuti. Pagkatapos mag-isip, napagpasyahan niya na wala pa rin pong karapatan si Miss Lin Xiao na sumali sa paligsahan. Ito, hindi ba niloko tayo ni Mr. Wu? Oo nga eh! Paano ba yan? Paano? Hindi pa kayo sangayon sa desisyon ni Mr. Hu? Ako? Wala? Wala naman. Sige, maaari na po kayong umalis. Ito. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Shasha kapag nalaman niya ano kaya ang magiging reaksyon niya. Shasha, umupo ka na. Mukhang medyo mahal ang restaurant na ito. Huwag mo na akong gastuhan ng ganito. Mahirap din naman kumita ng pera ngayon. Kung gusto mo, anumang halaga ay ayos lang sa akin. Ang mahalaga ay kasama kita. Kahit ano ang kainin ko, masaya na ako. Hindi mo na kailangan gamitin ang pinaghirapan mong pera para pasayahin ako. Shasha, may isang bagay ako na gustong sabihin sa'yo. Sige, Actually, hindi ako isang bodyguard. Ako ang CEO ng Hu Group. kung ganun, sino naman ang Mr. Hu na sumuporta sa atin noong araw na yon? Siya ay... Actually, huwag mong pakialaman ang sinabi ng pamilya Lin. Walang kwenta ang mga ito. Kahit na isa ka lang bodyguard, pero hindi kita isisipan ng masama. Dahil isa rin akong ordinaryong tao. Pero kung ako ang CEO ng Hu Group, mabibigyan kita ng mas higit pa sa marangyang buhay. Mas gusto ko ang katahimikan sa buhay. Ang kasal sa mayayaman ay palaging isang palitan ng interes. Maswerte ako na ikaw ay isang bodyguard lang. Dahil dito, wala ka rin maraming panlilingang sa paligid mo. At dahil dito rin, kapag ako ay namatay na, maaasahan ko na maaalagaan mo ang anak natin. Mukhang hindi pa siya handang tanggapin ang aking pagkakilanlan. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Shasha, hindi ko hahayaang masaktan ka. Shasha, sa loob ng 2 araw, handa ka ba na sumama sa akin upang makilala ang pamilya ko? Kung makikilala ko ang pamilya ni Hu Junbe, mas maaga ba namin masasabi na may anak kami? Huwag ka mag-alala. Nandito ako. Walang tatapang kumundina sa'yo.